ng kanyang pag-ibig sa atin, yung kanyang sama ng loob sa atin. Kaya nga, inialay niya yung sarili niyang buktong na anak para sa atin. Amen? Kaya namatay ang ating pong Panginoong Hesukristo. Ang tawag po dyan sa hindi pagkakasundo sa English, yan po ay conflict. No? Conflict. Take note of the word conflict. Iyan po ang pinaka-sentro ng ating pong usapan sa araw na ito, mga kapatid. Ano po? Nagkaroon po ng conflict ang tao at ang Diyos dahil po sa pagsuway. So, nang dahil dyan, nahiwalay po ang tao sa Diyos. No? Naging magulo ang buhay ng tao dahil nawala po yung pagsama ng Diyos sa atin. Bagamat siya po ay nakatunghay sa atin, subalit siya po ay hiwalay sa atin. Tayo po ay nahiwalay sa Kanya. Nawala po yung guidance niya sa atin. Ano po? Dahil po sa pagpapahalaga ng Panginoon sa atin, kaya po inialay niya yung kanyang buktong na anak upang maibalik yung ating pong kapayapaan. And He has given us back our privilege to call Him Abba Father. Amen? Tanda po ng pagiging close natin sa Kanya. Amen? Hallelujah. Gusto ba natin ang magulong buhay? Hindi. Wala pong may gusto ng gulo. Ang gusto ng bawat isa ay kapayapaan. Amen? Kapayapaan. Buhay na mapayapa. Pakitignan po ang inyong katabi. Payapa po ba yan? Pakitignan po. Baka sobra pong payapa. Baka nakatulog na po. Ha? Iba po ang ibig sabihin ng tulog. Iba po ang ibig sabihin ng payapa. Meron pong payapang natutulog at meron pong payapa dahil pinapaypayan tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang mga salita na ating napapakinggan. Amen. Hallelujah. Sabi po sa Jeremiah 29 verse 11. Ano po? Noong pamang-una mga kapatid, ang plano ng Diyos para sa atin ay napakaganda. Wala po siyang ninais kundi ang tayo po ay mapabuti. Sabi po niya sa Jeremiah 29:11, sapagkat batid kong lubos ang plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito ay mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kapag ikaw ay punong-puno ng pag-asa, meron ka bang kapayapaan? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga po, ang sabi niya sa Romans 12:2, huwag kayong makiayon sa sanlibutang ito, sa takbo ng mundong ito. Ano po ba ang takbo ng mundo ngayon? Di ba't magulo? Magulo po, di po ba? Bawat isa po sa atin ay naghahanap ng kapayapaan. Yung iba naghahanap ng kapayapaan doon sa kayamanan. Akala nila pag marami silang pera, payapa sila. Kaya lang mas malaki ang problema po nila kaysa sa atin. Dahil sila, hindi nila maiwan yung kanilang tahanan na walang gwardya. Hindi katulad po natin. Nakakaalis po tayo, nakakapaglakad po tayo kahit saan na walang nagtatangka sa buhay natin. Dahil nandyan yung kapayapaan na ibinibigay ng Diyos sa atin. Kaya nga sabi niya, mag-iba na kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Ano po ba yung pagbabago ng pag-iisip? Kung ikaw ay dating makamundo ang pag-iisip, laging ang sarili mo ang iyong tinitignan. Lagi yung sarili mong kapakanan ang iyong tinitignan. Ngayon ay hindi na po. Dahil ang sabi ng Diyos, makikita po natin mamaya, no? Kung ano po ang sinasabi ng Diyos patungkol po dyan, ano? At
Sabi niya, kapag ang ninasa natin ay pagbabago ng ating pong pag-iisip tungo sa kabutihan, tungo sa nais ng Diyos na ating tahakin sa ating pong buhay, mauunawaan po natin ang kalooban ng Diyos. Yun po ang sinasabi po riyan, ano? Kung ano ang mabuti, ang kapayapaan po ba ay mabuti? Amen. Di po ba? Kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Amen. Kaya nga po sabi niya, mapalad daw po yung pong mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan. Sa bawat kondisyon, sa bawat sitwasyon mo sa iyong buhay, ang laging nasa isip mo, gusto mo kapayapaan. Maring nag-uusap lamang kayong magkaibigan. Meron kayong hindi pagkakaunawaan doon sa sinabi ng isa, ayaw pumayag ng isa. No? Nagkaroon na po kagad ng conflict. Subalit dahil ikaw, ang direksyon ng iyong isip ay laging kapayapaan. Ayaw mo ng gulo. Pag nakikita mo na yung usapan ay patungo sa gulo, patungo sa hindi pagkakaunawaan, patungo sa hindi pagkakasundo, patungo sa pagkawala ng inyong magandang relasyon, iiwas ka roon, ano? Iiwasan mo na mangyari yon. Subalit, ang sabi nga ay hindi po sapat na iwasan mo yon. Kailangan ay you have to reconcile. Sikapin mong huwag kayong magkahiwalay sa isa't isa. Reconciliation is always towards peacefulness. Amen? Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. Tayo po ba ay mga anak ng Diyos? Amen. Purihin ang Panginoon. Kung tayo po ay tunay na anak niyang Diyos, bawat isa po sa atin ay umiibig sa kapayapaan. Ang nais po natin lagi ay kapayapaan. Amen. Sapagkat maging maingat po tayo sa pagsasabi na tayo po ay anak ng Diyos. Ang sabi po dito sa 1 John 4:20, no? Pag anak ka ng Diyos, mahal mo ang Diyos, di po ba? Pero ang sabi niya, ang nagsasabing, iniibig ko ang Diyos, subalit napuput naman sa kanyang kapatid. Ano po ang sinasabi? Siya raw po ay sinungaling. Sinungaling ka pala. Kapag ikaw ay galit sa iyong kapatid, kapag ikaw ay galit sa iyong kapwa, sinungaling ka pala. Ibig sabihin, kapag ikaw ay sinungaling, kabaliktaran yung sinasabi mo na mahal mo ang Diyos. Amen? Amen. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano pa niya iibigin ang Diyos na hindi naman niya nakikita? Praise God. Hallelujah. So malinaw mga kapatid, ang salita po ng Panginoon. Ano po ba ang nakikita po natin sa screen? Next sis. Hallelujah. Ano po bang nakikita po natin dyan sa larawan na iyan? Nakikita po natin na silang dalawa ay hindi nagkakaintindihan. Pareho pong mga amo yan. Pero sa tingin ko, yung lalaki ay subordinate at yung babae ay superior. No? Maaring merong isang bagay na ginawa yung kanyang subordinate na hindi alinsunod sa kanyang inaasahan. Sa amin pong trabaho, usually ay very evident po yan kapag ang isang supervisor na nasasakupan ng isang superintendent, kasi meron po tayong tinatawag na protocol sa opisina, no? Magmula sa taas, pababa ang order, no? So may mga pangyayari
na yung sinusundan natin na sequence or order ng trabaho ay nagkakaroon ng pagbabago at inire-relay po yan mula sa amo. Kapag merong nagbago, halimbawa, let us say, sa trabaho po namin, tank 1, tank 2, tank 3, ganun ang arrangement halimbawa ng trabaho, biglang nagbago dahil yung laman ng mga tangke na yun ay magkakaiba, mas kailangan yung tank 3 ang uunahin. Minsan hindi na i-relay doon sa subordinates kaagad dahil biglaan yung meeting. So, ang nangyayari, nagkakaroon ng hindi pagkakasundo yung mga amo. Lalo na't malalayo po yung agwat ng mga tangke, minsan kilometro po ang binibilang. So, nagkakaroon po ng pagkakagalit-galit, hindi po pagkakaunawaan. Nangyayari po yan hindi lamang sa trabaho, kundi nangyayari din sa ating pong mga pagiging magkakaibigan, nangyayari din sa ating mga pamilya. Amen? Naranasan po ba natin yan? Kahit sa simpleng usapan lang kung minsan, hindi po tayo magkasundo. Lalo na po yung mga mag-asawa na parang aso't pusa. No? Konting sasabihin ng isa, kokontrahin ng isa. No? Hanggang sa hindi na po sila makaganap doon sa nais ng Diyos na dapat po na nilang ginagampanan. Nakakalimutan nila ang salita ng Diyos or dinidisregard yung salita ng Diyos. Pero purihin ang Panginoon. Bagamat paminsan-minsan ay meron po kaming hindi pagkakaunawaan ng aking asawa, ay purihin ang Diyos dahil sa pagkilos ng banal na Espiritu ay lagi pa rin kaming magkasundo. Amen? Tawa po siya. Purihin ang Diyos. Napakabuti ng Panginoon. So, iyan po yung tinatawag na conflict. Yan po, yun, sabi ko po kanina, tandaan po natin yung word conflict. Yan po yung sentro ng ating pong mensahe sa umagang ito, mga kapatid. Ano nga ba ang conflict? No? It is a serious disagreement between two people or group. Ipagpaumanhin po, English po yung ilan. Dahil ang mensahe po ng Panginoon ngayon ay binigay po sa tatlong version. Ilocano, Tagalog, at English. Praise God. Pero pipilitin ko po sa gabay po ng banal na Espiritu, tatagalogin ko po hanggang sa makakaya ko po. Praise God. Ano po ba ang conflict? Sabi po ni paring Google. Madalas pong kinukonsulta ng karamihan ngayon. No? Kumpare ng karamihan. Si Google. No? Sabi niya, conflict refers to a serious disagreement, clash, yung paglalaban-laban ng kuro-kuro, or struggle between opposing forces. Kasi magkaiba yung idea ng bawat isa. Ang gusto ng isa, lumabas. Ang gusto ng isa, kakain lang dyan sa labas. No? Inaasahan po nung isa, kakain sila sa labas. Nagbihis na ng todo bihis. Yung pala, lumabas lang po sila sa bahay. Doon lamang pala sa paligid. No? Hallelujah. So may mga bagay na kung saan hindi po tayo nagkakaunawaan at iyon po ay nagkakaroon po ng hindi pagkakasundo-sundo. Subalit, tingnan po natin ang biblical context, mga kapatid. Ang sabi po rito, conflict refers to a state of opposition, struggle, or discord. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Nakalimutan ko yata. Hindi. Praise. Refers to a state of opposition. So yun po yung sinabi ko po kanina, no? Struggle. Nagkakaroon ng struggle kasi magkaiba nga po ng idea. Or discord. No? Hindi po sila pareho ng direksyon. That arises from differences in values. Kung ano po yung pinahahalagahan ng bawat isa. Kagaya po sa nangyayari sa ating pong gobyerno ngayon, nakikita po natin yung meron pong
mga pansariling interes na pinapahalagahan. Meron naman po yung mga talagang going straight, no? Nakatuon sa ikauunlad ng ating bayan. Subalit yung iba, sila pa ang nagbibida na may ginagawa daw mabuti. Subalit kung titingnan mo, very obvious po ang nangyayari. So meron pong salungatan na nangyayari. At ang kawawa, tayo pong mga maliliit, tayo pong mga mamamayan, na tayo po'y nagpapakahirap magtrabaho sa kakaunting kinikita po natin, nagbabayad po tayo ng buwis. Pero sila napakalaki ang kanilang kinikita, sila pa po ang hindi nagbabayad ng tamang buwis, no? Subalit, hindi po yan ang sentro ng ating pong pag-uusapan. Halimbawa lamang po yan, mga kapatid, ano? Yung goals ng bawat isa. Yung goals nung iba, gusto nila magkamal ng pera. Yung goals nung isa, gusto nila mapasaya ang mga tao. So magkakaiba, no? Kaya nagkakaroon po ng hindi pagkakasundo or sinful desires, yung mga sadyang may sariling intensyon para lamang sa sarili, no? And it is viewed as an inevitable consequence of living in the fallen world. Sabi, fallen world, ibig sabihin, yung pamumuhay na hindi makadiyos, hindi alinsunod sa kalooban ng Diyos. While conflict often results in strained relationship or war. No? Naitataya po yung relasyon po natin dahil lamang po sa kanya-kanya po nating sariling kagustuhan. No? Subalit, ang Bible ay sinasabi po niya, the Bible treat it as an opportunity. Opportunity po pala ito para sa atin. Kapag meron po tayong tipong nagagalit po sa atin, this is the opportunity for us to show the love of God. This is the opportunity for us para tayo po ay lumago sa ating pong pananampalataya. Kasi kadalasan tayo po ay masyadong relax. No? Yan po yung mga bagyo na ibinibigay sa atin ng Panginoon para tayo po ay matrain sa atin pong pagiging makadiyos. Pag dumarating po yung mga sitwasyon na yan, mga kapatid, ay ariin po natin bilang opportunity for spiritual growth, service to others. Tayo po ay ginagamit ng Diyos para magbago yung buhay ng iba. Gayon din naman, ginagamit din sila para tayo po ay mas lalong mapagtibay sa ating pong paglakad na kasama si Kristo. Amen! Parang wala na po akong kausap. Amen! Hallelujah! This is a demonstration of God's love and power through reconciliation. Kaya kailangan lagi po tayong maibigin sa kapayapaan. Amen! Hallelujah! Praise God! Tapos na po ang introduction. Introduction pa lang po yun, mga kapatid, no? Ang mensahe po ng Panginoon ay nakapaloob po sa isa pong sa mga bunga ng Espiritu. Kung natatandaan po natin, ito po yung pangwalo. Pagiging mahinahon. Saan? Sa gitna ng salungatan. Paano ba natin bigyan ito ng kalutasan? Hallelujah. Praise the Lord. Paano nga po natin ito bibigyan ng kalutasan? Iyan po ang nais ng Diyos ngayon na tayo po ay maturuan sa paglakad ng mahinahon kasama ni Kristo sa gitna ng salungatan.
Amen? Praise the Lord. Hallelujah. At ang key verse na ibinigay po sa atin ng Panginoon ay matatagpuan sa Ephesians chapter 4, verse 26 and 27. Pwede po ba tayong tumayo at sama-sama po nating basahin sa paggalang po ng salita po ng ating pong Panginoon? Hinihiling ko po na tayo po ay tumayo at basahin po natin ang salita ng Panginoon. Sa English, basahin po natin at the count of 3, 2, 1. In your anger. Sige po. In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. And do not give the devil a foothold. Sa Tagalog, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Oh, hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Lord, salamat po, Diyos, sa isa pong pribilehyo, Panginoon, na muli ay magamit mo sa iyong ubasan, Lord God, sa pamamagitan ng paghahayag ng iyong salita, paghahayag ng iyong mensahe, paghahatid ng mga bagay na nais mo, Panginoon, na sundin ng bawat tagasunod mo, Panginoon. Lord God, nakikita mo ang bawat isa po sa amin, O God. Nakikita mo ang layunin ng bawat isa kung bakit kami po ay naririto, Panginoon. Lord, alam po namin, ito po ang kalooban mo, O Diyos. Subalit, hindi mo po kalooban, Panginoon, na ang pagkakataong ito ay basta na lamang lumipas na wala po kaming natututunan, Panginoon. Lord, ito po ay mensahe na nais mong maihatid sa araw na ito upang kami po, O Diyos, ay tulungan na kami po ay makapanatili sa amin pong paglakad sa espiritual na kasama ka, Panginoon, na kung saan, O Diyos, ay nananatili ang kahinahunan sa bawat isa po sa amin upang sa ganon ay tunay nga, O Diyos, ay makapanatili po kami sa kapayapaan na siyang iyong ninanais na makamtan ng bawat isa po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw nga po, O Diyos, ang siyang manguna sa amin. Gamitin mo lang ako bilang instrumento mo, Panginoon. Hindi po ako ang mangungusap, kundi ikaw, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Buksan mo nga po ang puso't isipan ng bawat isa. Panatilihin mong bukas ang mata ng bawat isa. Panatilihin mong bukas ang puso, bukas ang isipan ng bawat isa upang ang iyong salita, ang iyong mensahe ay malayang makakapasok at makapanatili sa aming buong pagkatao. Nang sa ganon, O Lord God, ito po ay magrema, magamit po namin sa aming pong pang-araw-araw na buhay upang hanggang sa iyong pagdating, O Lord God, kami po ay makapanatili sa landas na nais mong siyang aming tahakin, Panginoon. Maraming salamat po. Muli, O Diyos, sa iyo po ang kapurihan, kaluwalhatian, kabanalan, magpakailan-kailanman sa ngalan ng Panginoong Yesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. Hallelujah. Sabi nga po, paano po natin lulutasin ang salungatan? Hallelujah. Ang sabi po, it starts with you. Mag-uumpisa raw po sa atin, sa ating mga sarili. Huwag po nating asahan yung kabila kasi hindi po natin kontrol yun. Ang kaya po nating kontrolin ay yung sarili po natin. Amen? That is why it must start from ourselves. Mag-uumpisa sa ating mga sarili. Mangrugi kada tayo
no? Mangrugi ditoy sarili tayo nga bagbagi, no? Ang sabi niya sa una, be reconciled. Anya ti reconcile ti Ilocano? Makipagkapya, no? Makikita po natin yan sa Matthew chapter 5 verse 23 and 24 na kung saan bilang summary mga kapatid, yung pong sitwasyon na kinasasadlakan po natin na sinasabi po natin na magulo. Kanina, wag po nating hayaan na lumala. No? Sabi niya, kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at ikaw ay makipagkasundo sa Kanya. Ibig sabihin po, kasalanan po yun na nananatili sa atin na question mark yung sitwasyon na yun. Ang sabi po ng John chapter 9 verse 31 or doon po sa Isaiah 59 verse 2, nananatili pong nakatakip ang tenga ng Diyos sa atin kung tayo po ay lalapit sa Kanya na may natitirang kasalanan sa atin. Kaya, kailangan po nating magpakumbaba. No? Kailangan po, kahit hindi ikaw ang may kasalanan, ginawa na po ng Diyos yan, di po ba? Hindi po ang Diyos ang nagkasala, pero siya po ang gumawa ng paraan upang makipagkasundo sa atin. So kung kayang gawin ng Diyos, mas kaya po nating gawin kasi tayo po ay makasalanan din. Amen? Samantalang ang Diyos, wala po siyang kasalanan. Hindi po siya karapat-dapat doon sa sitwasyon na yon na siya po ang hihingi, no, ng tawad kasi hindi siya ang nagkasala sa pamantayan po ng tao. Subalit ginawa po ng Diyos dahil mahal niya po tayo. So nais niya na ganun din po ang gawin natin. Bago tayo sumamba sa Kanya at naalala mo na meron kang kagalit, makipagkasundo ka. Napakadali na po makipagkasundo ngayon. Text lang po. Di po ba? Hindi mo na kailangan puntahan pa dun sa bundok. Kung nandun siya, i-text mo na lang siya. Kapatid, patawarin mo na ako kapatid. Sorry. No? Purihin ng Diyos. Iyon po ang nais ng Diyos para sa atin. Pangalawa, look first at your own specks in the eye. No? Unahin nating tignan yung ating mga mata. Baka may muta. Sinasabi mo may muta si kapatid. Hindi mo alam yung nakikita mo, muta pala na nagmumula sa mata mo. Diba? Mga kapatid, nauunawaan po ba natin? Hallelujah. Kapag ikaw ay may muta, huwag mong punain si kapatid. Tanggalin mo muna yung muta sa iyong mata bago mo siya tingnan. Amen? Hallelujah. Sabi po ng Mateo chapter 7 verse 3, bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa sarili mong mata? No, napakalinaw po ng mensahe po ng ating pong Panginoon. No? Hallelujah. Hallelujah. At ang pangatlo, huwag kang padalos-dalos, kapatid. No? Hold your breath a while. Huminga ka ng malalim. Mag-relax ka. No? Mag-isip-isip ka. Kung ano yung sasalitain mo, kasi sadyang madulas po ang ating dila. Masyado po tayong mapusok. Kapag sumama ang loob mo, gusto mo kaagad bumawi. No? Or, parang na-challenge ka doon sa sinabi ng kapatid or sa sinabi ng iyong kasama sa trabaho, kasama sa business, na-challenge ka, parang ayaw mong masapawan ka. Gusto mo, meron ka rin sasabihin, no? Na mas nakakahigit doon sa kanyang sinabi.
Balit tayo po bilang mga anak ng Diyos, ang dapat daw po nating gawin, unahin po natin na hilingin ang gabay ng Panginoon. Humingi tayo ng wisdom sa ating pong Panginoon. Sa James 1:5, ang sabi niya, ngunit kung ang sino man sa inyo, pagpaumanhin po, James 1:5 kasi galing po sa English po itong tinagalog ko lang po. Actually, ang translation sa Tagalog nito ay kinuha po, hango po sa Magandang Balita Biblia, version 5. No? Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan. Ang Diyos pala ay hindi madamot sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana higit pa sa ating kailangan. At hindi siya nag-iimbot, hindi niya sinabi, oh, bibigyan kita. Pero, kailangan, bayaran mo yan sa akin. No? Hindi siya nag-iimbot, hindi siya nanunumbat. No? So, napakabuti po ng ating pong Panginoon. Pangalawa, ano po ang sabi niya? Accept your mistakes. Don't blame. Kaugalian na po kasi natin yung kapag sa tingin natin ay parang nasasapawan tayo or yung kasalanan ay naibabato sa atin. Which is kung minsan or kadalasan ay totoo naman na kasalanan natin, no? Pero hindi natin maamin yung kasalanan. Sa halip ay naghahanap po tayo ng ibe-blame. Natatandaan po ba natin yan? Repetition of history. No? Noong tinanong ng Diyos si Adan, ano ang sabi niya? Ang sabi niya, yung babaeng ibinigay mo sa akin, pinakain ako. Sabi niya, di ba? Pagdating kay Eva, anong sabi ni Eva? Yung ahas kasi tinukso ako Di ba? Kaya iyan po nagiging ugali po natin. Kadalasan, hindi po natin kayang aminin. Hindi po masamang umamin sa kasalanan. Kahit hindi mo kasalanan. No? Kaya nga lang kung minsan, kapag ikaw ay napagbibintangan lamang at walang katotohanan, yun po talaga ang mahirap aminin. No? Hallelujah. At dapat lamang na pagdating sa mga sitwasyon na ganito, balansehin po natin yung ating pong mga sarili. Sikapin po natin na tayo po ay makapanatili sa kahinahunan. Ano po ang sinasabi? Quarrel comes from your desires. Kaya raw pala nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan kasi may kanya-kanya tayong desire. Minsan, no? Or kadalasan, may sarili po tayong desire. No? Gusto po natin kung minsan ay tayo po ang masunod. Kapag hindi po natin nakuha yung gusto natin, kung minsan dinadaan po natin sa dahas. No? Which is not supposed to be. Being Christians ay tinuturuan po tayo ng Panginoon na manatiling mahinahon. Ang sabi po niya sa James chapter 4 verse 1 and 2, saan nanggaling ang iyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmula yan sa masasamang nasa na naglalaban-laban sa inyong kalooban? Meron po palang kanya-kanyang agenda. No? May kanya-kanyang makasariling pagnanais. Mayroon kayong minimithi. Sabi niya, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't papatay kayo kung kailangan. So, pinaka-worst na word po, no? Marami po ang ganyan. Pag hindi po nila makuha yung gusto nila, katulad halimbawa,
binigyan kayo ng pera para sila ay inyong iboto kapag hindi sila nanalo, no? Kung minsan, pumapatay. Ganyan po kasi ang tao, no? Pumapatay kung kinakailangan makuha lamang yung kanyang sariling mithiin. Mapasa inyo lamang iyon. Sabi niya, may mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin. Kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo makamtan ang inyong minimithi dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Ginagamitan nyo ng sarili nyong lakas, sarili nyong karunungan. Kaya napakahalaga po yung sinabi po kanina, no? Sa Santiago 1:5, na sa bawat sitwasyon, unahin po natin ang Panginoon. Humingi tayo ng gabay. Para sa ganon, ay maging maayos yung sitwasyon. Makuha natin yung ating minimithi ng may kapayapaan sa ating pong kalooban. Next. Sabi po dito, pride is the source. No? Ang sabi po sa Proverbs chapter 13 verse 10, ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan. No? Marami po kasi sa atin yung yabang ang nangunguna. Ano po? Nangingibabaw. Karamihan po sa atin may angkin na yabang. Amen po ba? Amen. Yun po yung nature natin. No? Tandaan po natin mga kapatid, yan po yung nature ng dyablo. Ang dyablo po noon, siya po yung pinakamaningning na anghel ng Diyos. Subalit anong nangyari sa kanya? Gusto niyang masapawan yung kinalalagyan ng Panginoon, ng Diyos. Kaya anong nangyari? Nahulog po siya sa lupa. Kaya siya po ngayon ang naghahari sa lupa. No po? Maliban lang doon sa mga pinaghaharian ni Kristo. Dahil si Kristo ay nasa ating puso. Amen? Nasa ating puso po ba si Kristo? So si Kristo po ang naghahari po sa atin. Kung hindi si Kristo ang naghahari sa iyo, sino ang naghahari sa iyo? Ang dyablo. Dahil nahulog siya sa lupa, siya ngayon ang naghahari dito. Kaya kahit na nakakonsentrate ka kung minsan sa salita ng Diyos, ihehele ka niya para makatulog ka dyan. No? Kukunin niya yung atensyon mo. Aantukin ka at ikaw ay makakatulog para hindi mo marinig yung magandang mensahe ng Diyos. Kaya wag po tayong papayag. Amen? Amen. Hallelujah. Praise God. Next, lack of knowledge. Hosea 4:6. Memory verse po natin yan, di po ba? My people are perished because of lack of knowledge. Kakulangan ng kaalaman. Napakahalaga po mga kapatid, na sa tuwina, bago tayo magsalita, hilingin po natin lagi yung karunungan mula sa Diyos. Amen? Dahil kapag kulang po tayo ng kaalaman, ang tunay na kaalaman na nagmumula sa Diyos, tayo po daw ay napapahamak. Hallelujah. Yun po ang sinasabi sa Hosea 4:6. Okay po? So next, sa item number 3, listen to the heart and perspective of the other person. Kadalasan po, hindi po natin yun makita. Mas nakikita po natin kung ano po yung nais natin. Kung ano po yung nandito sa puso natin, mas nakikita po natin yun. Hindi po natin magawang pakinggan yung idea ng isa. No? Kasi nangyari po yan sa isang sitwasyon mga kapatid doon po sa amin pong kumpanya.
Palibasa, yung welder ay 12 years na raw pong nagwe-welding. Kaya siya po ay magaling na. Kaya nung sinita siya na mali yung kanyang ginawa, ang sabi niya, ako pa ba? 12 years na akong nagwe-welding? Ako pa ba ang sasabihan mo na mali? Sabi niya ganun. So nung tinesting po yung kanyang ginawa, ipinakita may diferensya. Why? Sabi po nung sumita sa kanya, yung QC na yon, quality control, ang sumita sa kanya. Baguhan lamang po doon sa kumpanya, pero matagal na po sa trabaho. Ang sabi niya, Brad, paminsan-minsan, makikinig kayo sa mga bata. Hindi porket kayo ay matanda na kayo na lamang ang pinakikinggan. No? Halika't ipapakita ko sa iyo ang tamang paghinang. Unang-una, iayos mo yung timpla ng mga parapernalyas upang umangkop doon sa hihinangin. At paghinang, ipinakita sa kanya ngayon. Welder pala yung ano na yon, yung inspector na yon, dati po palang welder. Kaya pinakita ngayon sa kanya. Shhh. Yan ang tamang paghinang, sabi sa kanya. So, napahiya po yung tao. No? Ganun po tayo kung minsan. Akala natin tayo ang tama. No? Pero paminsan-minsan, bigyan po natin ng puwang yung kapaliwanagan ng kabilang panig. Pakinggan po natin, puso sa puso. Ilagay po natin yung ating pong sarili doon sa kanyang kalagayan nang sa ganon ay maramdaman po natin, oops, nasa katwiran pala siya. Diba? Bago po natin ipasok yung sarili natin, kung inaakala natin na mas tama yung sa atin, then sasabihin natin, actually, alam ko okay yan kasi ginagawa ko rin dati yan. No? Kaya lang, magmula nung natuklasan ko itong ganitong sistema, sinubukan ko, nalaman ko na mas madali pala. Kaya ito ang inire-recommenda ko sa iyo. Hindi yung sasabihin mo kagad, Brad, mali yan. Mali yung ginagawa mo. Mas maganda palang pakinggan pag ang sasabihin mo, Brad, naiintindihan ko kung saan ka nang gagaling. Galing din ako dyan. Pero purihin ang Diyos. Narinig ko ang salita ng Diyos, sinunod ko, at ito ang nangyari. Mas maganda ang kinalabasan. No? Marami po, kahit sa Bible study ko, minsan nagkakaroon ng banggahan, nagkakaroon po ng conflict po dyan. Dahil po sa ganyan na sistema, yung sasabihin mo kagad, Brad, mali ka. 2 tao na po yung na witness ko na nagganyan, na umattend doon sa church po namin. Mismo yung pastor, pagkatapos na magmensahe, tinira niya kaagad sa gitna ng mga kapatiran. Ang sabi niya, Brad, mali yun. Ako nag-aral din ako ng Bible. Sabi niya gano'n. Nag-aral ako sa Bible school. Mali yun, Brad. Sinabi niya gano'n. So nagkaroon po ng pagtatalo. Hanggang sa bandang huli, para pong nasapian ng demonyo yung tao na yon, na hindi niya malaman ang kanyang gagawin. No? Nawalan po siya ng katinuan. Praise God. So, I hope hindi po mangyari po sa atin yan dahil ang alam ko, mga kapatid, ang lahat ng taga rito sa JTNLWF Church ay maunawain, mapagmahal sa kapayapaan. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Marunong makinig. Be quick to listen, sabi po niya sa James chapter 1 verse 19. Ano po ang sinasabi? Mga kapatid, kung minamahal, unawain ninyo ito.
maging alisto kayo sa pakikinig. No? Meron po kasi ugali ng tao kung minsan, hindi pa natatapos yung sinasabi, biglang sasabat. Hindi! Mali yan! Hindi pa natatapos yung sinasabi ng tao. No? Minamali mo na kaagad. Ayaw mong makinig. No? Ang sabi niya, unawain ninyo ito, maging alisto kayo sa pakikinig. No? So iyon po pala ang magandang rekado sa pag-uusap. Kailangan bawat isa sa inyo marunong makinig. Huwag po tayong padadala doon po sa ating yung bang parang gusto mo kaagad ikaw eh. Gusto mo kaagad ikaw magsalita eh. Hindi pa natatapos magsalita yung isa, babanat ka na po kaagad. So, dito po, mga kapatid, ay makikita po natin na tinuturuan po tayo ng Panginoon. Kasi kadalasan po yan po talaga ang ugali ng tao, no? Minsan hindi pa natatapos magsalita yung isa, biglang sasabat, babanat. So, hindi mo na ngayon malaman kung ano ba yung sinasabi ng isa. Baka naman may katwiran, di po ba? So sabi niya, maging alisto, mabilis sa pakikinig, mabagal sa pagsasalita, no? Dahan-dahan sa pagsasalita. Wait for your turn. Sabi nga sa English, at huwag agad magagalit, no? Pag hindi mo nagustuhan yung idea ng isa, nagagalit ka na. Hindi ka pala dapat magalit. Amen? Maging mahinahon. Amen. Next. Consider others better than yourselves. Kabaliktaran po sa kadalasan na nagiging kaugalian po natin. Ang gusto po natin, lagi pong tayo ang nakakaangat. Lagi po tayong nangingibabaw. Ano po? Hallelujah. Sabi nga po nung ibang kapatiran, ang sabi nung ay si Mrs. daw ang commander sa bahay. Naniniwala po ba tayo ron? Si Mrs. ang commander sa bahay? Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Kapag ka daw po sumigaw yung misis, yung iba, sunod-sunuran. Yung iba naman, ang sabi, hindi, Brad, sinisigawan ko rin siya pag sinisigawan niya ako. Sabi niya, pag sinabi niya sa akin, magsaing ka! Sabi niya ganun. Sagutin ko rin siya ng pasigaw. Sabi niya. Ang sabi ko, ilang gatang? Sabi niya daw. So, purihin ang Diyos. At wag po tayong yung bang palagi na lang nasa ibabaw. Paminsan-minsan, padamahin naman po natin yung ating pong kausap. No? Sabi po niya, consider others better than yourselves. No? At nilinaw po niya rito, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyak. Marami po dyan, hindi pa tinatawag. Gusto kaagad nandito na kaagad sa stage. Siya na ang magsosonglit dahil magaling daw po siyang kumanta. No? Hindi niya inisip na merong music ministry at sila ang nag-i-screen kung sino dapat ang tumayo po rito. Amen. Sa bawat establishment, sa bawat church, may kanya-kanya pong batas na sinusunod. Because our God is a God of order. Amen? God is a God of order. Huwag po tayong pabigla-bigla na porket tayo ay magaling kumanta, gusto na natin kaagad. Tayo na po kaagad ang tumayo rito. Antayin mo na ikaw ay tawagin. Antayin mo na lumapit sa'yo si pastor at tatanungin ka, Brad, ano ba ang talent mo? Pwede ka ba sa music ministry? Pwede ka ba sa word? Pwede ka ba sa Bible study? Pwede ka ba namin isama
Sa isang lugar, meron tayong hahayuan. Yung mga ganun, no? Wag po yung pangungunahan po natin kaagad yung mga mga nandyan na sa pwesto, no? Antayin po natin na tayo po ay tawagin. Kahit na marunong po tayo o magaling po tayo, ang kinin natin na sila ang magaling kasi sila ang nasa pwesto eh. Amen? Praise the Lord. Sabi niya, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba. Yan po ang gusto ng Diyos, yung nagpapakumbaba po tayo. Ang nagpapakumbaba ay siyang iniaangat ng Diyos. Ang siyang nagpapakataas-taas ay siyang ibinabagsak ng Diyos, ibinababa ng Diyos. Ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong mga sarili. Ibig sabihin, huwag tayong maging makasarili. No? Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Ano po ba yung kaisipan ni Kristo Jesus? Di po ba siya ay makapangyarihan, siya ay anak ng Diyos, pero pumayag siya na siya po ay saktan, alimurahin, siya po ay ipako sa krus. Sa kabila po, na kaya po niyang iiwas ang sarili niya po roon. Di ba? Nagawa po niyang magpakumbaba sa kabila ng sinasabi ng Biblia, ang kamangmangan ng Diyos ang siyang karunungan ng tao. No? Yung katalinuhan pala ng tao, yun ay kamangmangan lamang sa Diyos. Yun na yung pinakamahinang karunungan ng Diyos, yung katalinuhan ng tao. Subalit maririnig po natin, marami pong tao dyan ang nagsasabi na dahil sila ay nagsariling sikap, nag-aral, nakarating sa kung saan-saan, kung kaya't sila ay ganon ngayon, katalino. Hindi nila ina-acknowledge na yung katalinuhan na yon ay nagmula sa Diyos. Sa halip ay sarili nilang sikap. No? Hallelujah. Maging tulad po tayo ng ating pong Panginoon. Amen? Matuto po tayong magpakumbaba. Huwag po tayong, alisin po natin yung nature po natin na mayabang. Pag nakakita kang bumili ng motorsiklo yung kapitbahay mo, gusto mo meron ka rin. Kahit wala ka naman pambili, ipapangutang mo. No? Magkaroon ka lamang ng kapareho nung nandun sa kapitbahay mo. Gusto mo po nga, higitan mo pa eh. No? Hallelujah. So nature po ng tao yan. Yan po ang gusto ng Diyos na maalis po sa atin. Ang dapat, kung bibili ka man ng motorsiklo, hindi dahil sa yung kapitbahay mo ay bumili ng motorsiklo. Bibili ka ng motorsiklo dahil iyon ang nais ibigay ng Diyos sa iyo. Dahil napakalayo ang pinanggagalingan mo, gusto niya may sasakyan ka para makapunta ka sa church. Amen? Hallelujah! Sunod, speak the truth diplomatically. Malapit na po tayong matapos, mga kapatid. Purihin ang Diyos at tunay na naririyan, nananatili yung ating pong perseverance. Wala po akong nakikitang nakapikit, wala po akong nakikitang inaantok. Purihin ang Panginoon. Yan po ay kalakasan para sa mga pastor, sa mga kapatiran na tumatayo po rito. Pag nakikita nilang walang inaantok, walang natutulog, mas lalo po silang nai-inspire para may share ang salita ng ating pong Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. So the next is speak the truth diplomatically. Sa pamamagitan ng diplomasya, mga kapatid, ay nabibigyan natin ng solusyon yung hindi pagkakasundo-sundo. Sabi po, sa number 1, be gentle in your words.
Matatagpuan po yan sa Proverbs chapter 12 verse 18. Ang sabi po, ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin. Actually, isa rin po ako dyan. Kasi kung minsan, yung bang parang hindi po ako makahanap ng magandang pananalita para sabihin yung gusto kong sabihin. Kung minsan nauuwi po doon sa yung pong meron pong tinatamaan, may nasasaktan. Halimbawa, bigla kang nagbanggit ng kalbo. Eh nakita mo may kalbo pala rito, nagalit ngayon sa'yo. Imbes na sasabihin mo ay, ano ba ang mas magandang pagsasabi ng kalbo? Sasabihin mo, yung mga nababawasan na ng pagkagandang lalaki. No? Yung mga nababawasan na ng buhok dahil sa sobrang pag-memorize ng Word of God. Di po ba magandang pakinggan? Amen? Hallelujah. Matalas na pananalita at sumusugat ng damdamin, ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Totoo po yun? Hindi. Amen. Praise God. So piliin po natin palagi kung alin po yung mabuti. Kung minsan kasi parang pakiramdam natin, parang kulang yung time para pag-isipan kung ano yung salitang gagamitin natin. Kasi biglang sasabat yung kausap mo eh. Hindi mo na ngayon masasabi yung gusto mong sabihin. No? Pero maganda siguro kung wala kang ibang maisip na mas magandang salita, ang sasabihin mo, ipagpaumanhin kapatid. No? Kung itong sasabihin ko ay tatama sa'yo. No? Ang sabi nga po ay, bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit. Kung ikaw ay tinamaan, ibig sabihin, mahal ka ng Diyos. Amen? Amen. Praise the Lord. Pangalawa, speak the truth and be mature. Magpaka-mature ka. Show your maturity. Huwag mong ipakita na ikaw ay parang hindi pa lumalago. No? Sabi nga doon sa isang kanta, di ba? Hindi ka pa yata lumalago, sabi niya. Nananatili kang bonjing, sabi niya, di ba? So, speak the truth and be mature. Sabi po ng Ephesians chapter 4 verse 15. Ang sabi po, sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig. Magsasalita po tayo ng katotohanan. Kadalasan po ang katotohanan ay nakakasakit. Dahil ang sabi, ang salita ng Diyos ay may magkabilang talim. No? Sumusot hanggang sa ating pinagdudugtungan ng ating kalamnan at kasukasuan. Sabi po, di ba? So, sa pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, merong kasamang pagmamahal. Di ba? Tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Siyang ulo, ibig sabihin, siya yung model natin. Siya yung idol natin. Amen? Kung meron man po tayong iniidolo, ang dapat po nating maging idolo ay ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Hallelujah. Pangatlo, be wholesome in your talking. Ephesians chapter 4, verse 29. Ang sabi po, huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Kadalasan po, yung mga taong hindi maka-Diyos, kadalasan po, yun po ang kanilang pinipiling pananalita. No? Pag hindi nila makuha yung gusto nila, mumurahin ka. Pero sa atin bilang mga anak ng Diyos,
dapat daw po ay wag po tayong gumamit ng mga ganoong salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makikinig. Sino man ang nakikinig sa iyo, pakikinabangan niya po yun. Ipapamalita niya po yun. No? Yun po yung tendency noon kapag ka nagugustuhan po ng tao yung the way we approach situations. Kapag tayo ay naroon yung ating kahinahunan, hindi tayo magagalitin. Kapag nakakapanatili tayong mahinahon sa kabila ng magulong sitwasyon, mga kapatid, magkakaroon po ng urge yung tao na ipamalita po yun. Alam nyo, si ganito, ang bait niya. Imbes na magalit siya, sabi niya, siya pa ang humingi ng pasensya. Pasensya ka na. Hindi ko magawang magalit sa'yo kasi mahal kita. Minahal tayo ng Diyos sa kabila ng tayo ay makasalanan. Kaya marapat lamang, mahalin din kita. No? Sa kabila ng ako'y iyong sinasaktan, mahal pa rin kita, kapatid, dahil mahal ka ng Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Narito na po tayo sa panghuli, mga kapatid. Focus on reconciliation, not resolution. Kasi kadalasan po, mga kapatid, yung iba or ang naiisip po nila ay yung mabigyan lamang ng solusyon, yung hindi pagkakaunawaan, tapos na. Parang ganon. So ang sinasabi po sa atin dito, focus on reconciliation, not only resolution. Resolution is a part, pero mas mahalaga ang reconciliation. No? Ang sabi po rito, you can disagree without being disagreeable. Paano po ba yon? Noong una ko pong basa po rito, parang hindi ko maintindihan. Paano ka mag-disagree without being disagreeable? No? At purihin ng Diyos, itinuro po sa akin, so nakita ko po ito. Actually, naalala ko po yung madalas po natin maririnig. Kapag ikaw ay magbigay ng komento, it must be a constructive criticism. No? Hindi yung ikaw ay nakikinig lamang na ikaw pa ang magsasabing mali naman yung ginagawa nila. No? Halimbawa, first time mong mag-church dito, tapos sasabihin mo, parang mali naman yung ginagawa nila. Di ba? Kung minsan meron pong mga ganon. No? You can disagree without being disagreeable. Sabi po niya, it must be a constructive criticism. Express a different opinion without creating a conflict. Huwag mong hayaan na yung pagbibigay mo ng sarili mong opinion ay merong masaktan, merong magalit. Dapat always maging appreciative tayo. No? I-appreciate po natin, matutunan po natin na i-appreciate po yung effort ng ginagawa ng tao. Dapat isipin mo, mabuti pa nga siya eh. Kahit papano nakakatayo siya sa pulpito. Kahit hindi masyadong marunong magsalita, pero nagagamit siya ng Diyos. Samantalang ako, taga-upo lang ako, taga-butas lang ako ng upuan. Di ba? Dapat ay matuto po tayong i-appreciate ang bawat isa. Maging sa mga maliliit na bagay na nagagawa po natin, i-appreciate po natin ang ating kapwa. Para sa ganon, lalo pong ma-inspire para magpagamit sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Next, maintain composure. Kahit na nakikita mo parang
nawawala na sila sa align doon sa kanilang mga ginagawa. No? You still have to maintain your composure. Ano po ba yung sinasabing composure? Yung ating pong sarili ba? Yung kung nagagawa mong magpagwapo doon sa harapan ng salamin, gawin mong salamin yung bawat kapatid na nakikita mo. Panatilihin mong maayos ang iyong sarili. No? Maintain yung composure. Uy, baka pag nakita nilang nagalit ako or masama yung aking nasabi, baka mamaya sabihin nila, oh, tumatayo pa naman sa pulpito ito. Kung magsalita, akala mo Madalas po kasi, ang madali po natin makita ay yung masamang nagagawa ng bawat isa sa atin. Amen? Sa halip na ganun po tayo, ang dapat ay i-appreciate po natin yung maliliit na bagay na mabubuti na nagagawa po natin. Para sa ganun, mas lalong ma-encourage ang bawat isa na magpakabuti. Amen? Amen po? Hallelujah. Sabi niya, keep your tone calm. Kalma lang. Respectful. Huwag kang magsalita ng bagay na ikawawala ng respeto ng iyong kapwa. Actually, may nangyari pong ganyan. Purihin ng Panginoon. That is a wisdom na binigay po ng Panginoon sa inyo pong lingkod. Kasi nagkaroon po ako ng bagong amo. Ngayon, yung amo na yun, mahilig magsisigaw sa mga nasasakupan niya. Ngayon, purihin ng Panginoon, hindi naman sa pagmamalaki, pero natutuwa lang ako na makita yung naging resulta. Kasi nung dumating po ako po ang kaharap niya, nanginginig pa nga siya na sumigaw sa akin na ibig sabihin galit na galit. Sabi ko, sir, sa pagkakaintindi ko, tayo ay inilagay sa pwestong ito para sa ganon, solusyonan natin yung mga problema. Kung may problema man, sabi ko, solusyonan natin ng maayos. Makukuha natin yan sa malumanay na pananalita. Hindi mo kailangang sumigaw kasi ang sigaw nakakawala ng respeto, sabi ko sa kanya. Kaya kung ayaw mong mawala yung respeto ko sa iyo, respetuhin mo ako. Purihin ang Panginoon magpahanggang ngayon, mga kapatid. Tuwing lalapit siya sa akin, pupunta siya sa opisina ko kasi sa kabila po yung opisina niya, nandito ako. Paglapit niya sa akin, sabi niya, Ferdy, busy ka ba? Kung pwede ka bang maabala, pumunta ka sa opisina ko, may pag-uusapan tayo. Purihin ng Diyos yung aking kalooban lumulukso. Blessed na blessed dahil doon sa wisdom na binigay ng Panginoon. Sa pamamagitan ng kahinahunan, na isabi ko sa kanya kung alin ang nararapat at purihin ng Diyos. Hinipo siya ng Panginoon, nakinig siya, naging maayos yung relasyon namin sa bawat isa. Praise God! Hallelujah! Sa Kanya lang po ang kaluwalhatian. Amen. Next is, actively listen with empathy. Makinig ka. Ang sabi ng teacher, ang tunay na nakikinig ay tumitingin sa mukha, sa mata nung nagsasalita. Amen? Natatandaan po ni Sister yan. Nung kami magkaklase, ang sabi ng teacher namin, look at me in the eyes. Eyes to eye. Eye-to-eye contact. Di ba? Kasi kapag ka nakikita mo na yung kausap mo ay doon sa malayo nakatingin, anong ibig sabihin nun? Hindi iyon nakikinig. No? Malayo ang tingin. Wala namang tinitignan. Di ba? So you must be active in listening. Abangan mo ang bawat salita na kanyang sasabihin. Intindihin mo. Huwag yung intindihin mo kung ano yung sasabihin mo pagkatapos niya. Kasi mas lalong wala kang masasabi. Ang intindihin mo yung kanyang sinasabi. Pagkatapos niya magsalita, sigurado mas marami kang masasabi. Amen.
mas marami kang masasagap kapag ikaw ay nakikinig. Huwag yung laging ang iintindihin mo. Maganda kaya ako? Malinis kaya yung mukha ko? Yung damit ko kaya nakaayos? Hindi kaya? Huwag yung mga yun ang iintindihin mo. Kundi, sabi nga ng Panginoon kay, sino ba yon? Si Marta. Di ba? Sabi ng Panginoon, hindi mo ba alam na mas mahalaga yung ginagawa ng kapatid mong si Maria? Siya ay nakikinig sa aking salita, samantalang ikaw, abalang-abala ka sa kung ano-ano. Di ba? Mas mahalaga ang salita ng Panginoon. Amen. So actively listen with empathy. No? Yung naroon yung pakikiramay mo doon sa kanyang sinasabi. Huwag yung kaagad-agad ay sasalungatin mo kung ano yung sinasabi. Damahin mo. Kaya nga, sabi niya, disagree without being disagreeable. Listen more than you talk. Pakinggan mo yung kanyang sinasabi bago ka magsalita. Huwag yung nagsasalita siya, daldal ka rin ng daldal. Bandang huli, bawat isa sa inyo, hindi nyo narinig yung sinasabi ng bawat isa. Amen? Hallelujah! And make conscious effort. Mag-effort ka para maintindihan mo. Meron din kasing nakikinig, actually hindi nakikinig. Hinihintay niya lang na matapos magsalita yung kanyang kausap at nakahanda na yung kanyang sasabihin. Mali po yun. No? Magkakamali po tayo ng sasabihin. Kasi dapat yung isasagot mo nakadepende doon sa sinasabi niya. Hindi yun nakadepende sa kung anong gusto mo. Amen? Amen po ba? Amen. Make conscious effort to understand the other person's perspective before responding. Bago tayo sumagot, unawain mo muna kung ano ang kanyang sinasabi. Next, acknowledge and validate. No? Acknowledge their viewpoint. Hindi yung sasabihin mo kagad, mali yan. Acknowledge their viewpoint. Sasabihin mo sa isang banda, maganda naman yan. Tama naman yan. Pero mas lalong maganda kung ganito ang gawin natin. No? Before offering yours, acknowledge first their viewpoint. Such as, nagbigay pa po siya ng example, I understand where you are coming from. Nauunawaan ko kung saan ka nang gagaling, kung bakit mo sinasabi yan, kapatid. Kasi naranasan ko rin yan. Pero sa biyaya ng Panginoon, meron siyang ibinigay sa akin na mas magandang kaparaanan para magawa natin yan na hindi tayo nahihirapan. Yung mga ganon, mga kapatid, no? I understand where you are coming from, but I look at it differently. Amen. Next, aim to reconcile. Yun po yung sinasabi po kanina, no? Yung gagawin po natin palaging nakatuon doon sa reconciliation. Huwag po yung bahala siya kung paano niya tanggapin yung sasabihin ko. Basta't sasabihin ko kung ano yung nalalaman ko. Basta't sasabihin ko kung ano yung saga ng akin. Mali po yun. No? Kailangan towards reconciliation always. Sikapin mo na huwag kayong maghihiwalay na magkagalit. At lalo nang huwag mong patatagalin na kayo ay magkagalit. No? Dahil lalala ang sitwasyon. In 2 Corinthians chapter 5, verse 18 to 20, ang sabi po rito, ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya tayong mga kaibigan at hindi kaaway. At pinili niya kami sa makatuwid, yung pong mga ginagamit po
ng Panginoon, ang kanya pong mga disipulo, ang kanya pong mga apostol, no? Yung kanyang mga tagasunod. Pinili niya kami upang ang iba pang mga tao ay maging kaibigan rin niya, no? Dahil ginagamit din po tayo ng Panginoon, no? Balit siya ang unang gumawa, siya ang unang nagbigay ng halimbawa sa mapayapang pamamaraan na paglutas ng bawat hindi pagkakaunawaan, no? So, kasi ang ginawa po niya, sa kabila po na tayo po ay makasalanan, hindi po tayo deserving. We don't deserve yung pong pagliligtas na ginawa ng Diyos dahil talagang tayo ay makasalanan, matitigas ang ating ulo, no? Kahit na pinagbabawal, mas lalong iyon ang gustong-gusto nating gawin. No? Sinasabing gumising ka ng maaga, pero tinatanghali ka pa rin kasi matigas ang ulo mo. No? Nature po ng tao yon na siyang gusto pong alisin ng Diyos sa atin. Dahil gusto po niya, ang plano niya, sabi niya sa atin kanina, ay mapabuti. No? Mapabuti po tayo. Yun po ang nais niya. Kaya gusto po niyang alisin sa atin yung pagiging matigas ng ating mga ulo. No? Kaya nga sa kabila nun, tayo po ay binilang niyang mga kaibigan, hindi kaaway. No? Ang ibig sabihin sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao ay ibinilang ng Diyos na kaibigan. At hindi lamang niya ibinilang tayong kaibigan, kinalimutan niya yung ating mga kasalanan. No? Kaya magpahanggang sa pinakahuling hininga ng ating pong Panginoon ay tinanggap niya po yung pasakit na iyon. No? Dahil sa kanyang pagnanais na maibigay sa atin ang tunay na kapayapaan na siyang minimithi ng bawat isa po sa atin. Amen. At kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. Kaya nga kami mga sugo ni Kristo. We are the ambassador of Christ. Hindi lamang po yung mga tumatayo po rito, kundi maging ang bawat isa po sa atin. We are all ambassadors of Christ. Amen? Dahil, sabi nga po ng isang kapatiran o isang pastor, ang sabi niya, you are the Bible of the people around you. Dahil tayo po ang kanilang tinitignan. Amen? Tayo po ang kanilang Biblia. Hindi po sila mahilig magbasa. Ang binabasa po nila, yung buhay po natin. Ang sasabihin nila, uy, lagi kong nakikitang linggo-linggo nagsisimba yan ah. Pero bakit kaya ganun ang kanyang ugali? Parang hindi naman maka-Diyos. Wala nang ibang ginawa kundi makipagchismisan. Buhay ng may buhay ang pinag-uusapan, imbes na buhay ni Kristo ang pinag-uusapan. Amen? Ang dapat po nating i-chismis, mga kapatid, ay ang ibinigay ng Panginoong Jesucristo na halimbawa. Kaya nga po sabi niya, gayahin po natin siya. Gayahin po natin si Kristo. Paano po natin gagayahin si Kristo kung hindi natin alam yung kwento patungkol sa Kanya? Iyon po ang ikukwento po natin para sa ganon malaman ng iba na kung bakit tayo ay nagiging mabuti sa kanila dahil ang tinitingnan natin na modelo ay walang iba kundi si Kristo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And do not simply resolve the conflict. Yun po yung sinabi ko po kanina, but be reconciled. Always aim to restore good relationship. No? Kahit sa simpleng usapan lang, huwag mong hayaan na magkaroon ng sama ng loob sa iyo ang iyong kapwa kapatid. Amen? Always aim for good relationship.
Purihin ang Panginoon. Malapit na po tayong matapos. Nasa conclusion na po tayo. To resolve a conflict. Paano po ba natin lutasin ang gulo or hindi pagkakaunawaan? It must start from ourselves. Umpisahan mo, kapatid, at tatapusin ng Panginoon. Amen. Huwag antayin na lumala ang sitwasyon. Pangalawa, accept your mistake. Matuto po tayong umamin na kung kaya't nagkaroon po tayo ng hindi pagkakaunawaan kasi kasama ka sa nagkamali. Huwag mong sabihin na siya lang ang nagkamali, kaya kayo nag-aaway ngayon. Amen. Pangatlo, listen to others' perspective. Huwag lamang yung ikaw ng ikaw ang nagsasalita. Hayaan mo rin na makapagsalita yung isa. Pakinggan mo. Baka naman mas tama yung kanyang sinasabi kaysa sa iyo. Amen. Pang-apat, hallelujah. Speak the truth diplomatically. Maging malumanay kang magsalita at dapat ay katotohanan ang iyong sinasabi. Huwag kang sinungaling. Natatandaan po ba natin yung mensahe na yon? Huwag kang sinungaling. No? Nakikita ka ng Diyos. Amen. Maging kalmado ka, huwag kang magmura, huwag kang magagalit. No? Meron kasing tao na hindi naman nagsasalita ng masama. Pero, pinanlalakihan ka ng mata. Di ba sinabi ko sa'yo? Mga ganon, di ba? Hindi nagsasalita ng masama, pero galit. No? Maging kalmado ka, huwag kang magmura, at huwag kang magalit. Focus on reconciliation, not just resolution. Sikapin na kayo ay magkasundo. Maglahad ng opinyon, huwag malihin ang iba, panatilihin ang kapayapaan. Amen. Purihin ang Diyos. Tayo po ay tumayo. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sinasamba ka namin, O Diyos. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Sapagkat, O Diyos, kailanman ay hindi ka nagkulang sa amin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Muli mo kaming binigyan ng magandang leksyon, magandang aral sa araw na ito, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Nawa, O Diyos, kami po ay iyong tulungan upang ang mensaheng ito, O Lord, ay amin pong maisapamuhay, Panginoon. Lord, nais po naming sumunod sa iyo, O Lord God. Subalit, alam mo, Panginoon, na marami po kaming kahinaan, Panginoon. Napakagandang pakinggan ang iyong aral na ibinigay sa amin sa araw na ito. Nais po naming makasunod, Panginoon. Subalit kami po ay mahina kung minsan or kadalasan, Panginoon. Lord, kagaya nga po ng sinabi mo sa iyong salita, O Lord God, hallelujah, hallelujah. Wala po kaming magagawa kung hindi ka namin kasama, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, amin pong dalangin na sa bawat paglakad po namin, sa bawat hakbang, Panginoon, ay kasamahin mo kami, Panginoon. Patuloy mo kaming paalalahanan. Give us your conviction sa tuwing, O Diyos, kami po ay nasa sadlak sa sitwasyon na kami po, O Diyos, ay magkakasala sa iyo, O Lord God. Nais po namin ang mapayapang buhay, Panginoon, na kasama ka, O Diyos. Panatilihin mo ang bawat isa sa amin na nawa ay laging maging mahinahon, Panginoon, sa bawat pangungusap, sa bawat salitang aming binibitawan, Panginoon. Turuan mo kami na maging maingat katulad mo, Panginoon. Lord, you are our perfect model, Panginoon. Nais ka naming sundin, O Lord. Tanggalin mo, Panginoon, ang aming pong mga kahinaan, O Lord God. Sa halip ay
ay palitan mo, Panginoon, ng mga katotohanan, Panginoon, kaayusan, kahinahunan, kabutihan, Panginoon, upang, O Diyos, kami po, Panginoon, ay manatiling lumalakad sa lakarin na iyong ibinigay sa bawat isa sa amin, O Lord God. Hallelujah! Hallelujah! Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sa Kanya ang kapurihan, kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Humayo ang bawat isa ng mapayapa habang pinananatili ang kahinahunan upang patuloy na makamit ang kapayapaan na kasama ang Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Hallelujah.